Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. My Ilonggo Girl. Tuluyan na ngang nakipaghiwalay si Venice kay James. Matapos mahuli ni Venice na may katsuktsak iba itong si James. Hindi nga nakapagpigil itong si Venice at nasaktan niya ng husto ang babae. May nakapag-video pa nga ng eksena na ginawa nitong si Venice. Kaya naman humahangos itong si Sugar papunta sa kanyang ina na si Vivian. Sinasabi nitong si Sugar na alam na niya kung nasaan ang kapatid niyang si Venice. Nang mapanood nga ni Vivian ang video scandal nitong si Venice at malaman nga kung saan nagpunta ay agad silang nagpunta. Hindi na nga nag-aksaya pa ng oras itong si Vivian na puntahan ang kanyang anak na si Venice. Akala kasi nitong si Vivian ay inaagaw nitong ating bida ang pagiging asawa ng anak niyang si Venice kay Francis. Ang totoo nga lang ay ginagampanan lang ni Tata kung ano ang dapat. Sa Bali, Indonesia ay lumipat na ng hotel si Venice. Desidido na nga itong si Venice na makipaghiwalay kay James. Matapos kasi siyang lokohin ng lalaki ay bakit pa siya babalik? Sising-sisi tuloy itong si Venice kung bakit iniwan at pinagpalit pa niya ang asawang si Francis. Wala naman daw tuloy siyang napala kay James. Maya-maya nga ay nakarating na si Vivian at Sugar sa hotel kung nasaan itong si Venice. Agad-agad nga silang kumatok at nag-imbal si Venice nang makita nga ang kanyang ina at si Sugar sa labas. Tuloy-tuloy nga na pumasok itong si Vivian at Sugar sa kwarto ni Venice. Hindi na nga nagawang magalit itong bruhang si Vivian sa ginawa nga ng anak niyang si Venice. Pinangaralan na nga lang nitong si Venice tungkol sa nangyari. Siguro nga naman daw ay nadala na si Venice sa nangyari. Sinabihan siya ng bruhang si Vivian na umuwi na sa asawa niyang si Francis. Kailangan daw bawiin ng anak niyang si Venice ang buhay na nararapat para sa kanya. Dahil sa palagay daw nitong si Vivian ay inaagaw na ng ating bidang si Tata ang buhay na meron ng anak niyang si Venice. Pati na rin nga raw ang asawa ni Venice na si Francis. Kaya hindi sila papayag na basta na lang maagaw ni Tata ang buhay na pinaghirapan daw ni Vivian. Sinabi nga nitong si Vivian sa anak niyang si Venice na hindi alam nitong si Francis na may kalaguyo siyang iba. Kaya naman sumama itong si Venice. At dahil naloko na nga itong si Venice ng kanyang kalaguyo na si James ay umuwi nga. At sumama na siya sa kanyang ina na si Vivian, pati na rin sa kapatid niya na si Sugar. Dahil manang-manang nga din itong si Venice sa kanyang ina, sa pagiging war freak ay gusto niyang sugurin ang ating bida na si Tata. Sa pagbalik naman itong si Tata sa mundo ng pamilya Palma, ay siya namang hindi papayag itong makalaguyo niya na si James. Hindi papayag itong si James na basta na lang siya iwan itong si Venice. At dahil desperado na nga at wala ng choice itong si James, ay kinausap agad niya ang kanyang abogado. Nagtanong agad itong si James sa abogado kung may bisa pa nga ang kasal nilang dalawa nitong si Venice. At dito nga ay nakumpirma ni James na sila pa din hanggang ngayon ang mag-asawa nitong si Venice. At ang kasal nga nitong si Francis at si Venice ay non-void. Ibig ngang sabihin ay si Venice at si James pa rin ang mag-asawa hanggang ngayon. Ibig sabihin nga ay walang bisa ang pagkakasal ni Venice kay Francis. May pag-asa pala talaga ang ating bida na si Tata sa puso nitong si Francis. Dahil ayaw nga ni James mawala sa kanya si Venice, ay nagpasya nga siyang sundan si Venice sa Pinas. Gusto nga niyang sabihin kay Venice lahat ng sinabi ng abogado niya tungkol sa kasal nila. Dahil si James pa din nga ang legal na asawa nitong si Venice. Nako Venice, yari ka na talaga. Nagtungo nga agad si Venice sa mansyon ng mga Palma. Nakita agad nitong si Tata at si Francis na magkasama. Nag-init nga agad ang ulo nitong si Venice. Ginigigil daw talaga siya ng ating bida na si Tata.
Habang nasa salamin nga itong si Tata at kinikilig pa sa nangyari sa kanilang dalawa nitong si Francis ay siya namang dating nitong si Venice. Laking gulat nga ni Tata nang makita si Venice sa harap niya. Napasabi pa nga ang ating bida na Ma'am Venice. Pero imbis nga na maging mahinahon ay agad sinunggaban ni Venice si Tata. Sa sobrang lakas nga ng pagkakasabunot ay napatumba na si Tata. Galit na galit nga itong si Venice sa ating bida na si Tata. Halos kalbuhin nga niya ang buhok ni Tata. Sinabihan nga ni Venice si Tata ng impostora ka. Lingid nga sa kaalaman nitong si Venice na niligtas pa siya ni Tata mula sa kahihiyan. Dahil nga sa pagsama niya sa ibang lalaki. Nagmamakaawa nga ang ating bida na si Tata kay Venice. Natigilan na ang pananakit sa kanya. Pero sa gigil nga nitong si Venice ay ayaw pa rin siyang tumigil. Nasulsulan kasi si Venice ng kanyang bruhang ina na si Vivian, na nilalandi nga daw ni Tata ang asawa niyang si Francis. Kaya ganun na nga lang daw ang gigil nitong si Venice. Pero hindi mo pa din naman masisisi ang ating bida. Nangangailangan lang naman siya ng pera kaya niya nagawa ang trabaho. Ginampanan lang naman ni Tata ang trabaho na binigay sa kanya. Pero ito ngang si Venice ay hindi makaintindi. Naniwala agad siya sa nanay niyang bruha na si Vivian at sa isa pang bruha na si Sugar. Pamilya mukhang pera talaga ang mga ito. Kaya nga nagkagulo ang dalawang magkamuka sa kwarto mismo nitong si Francis. Siya namang dating nitong si Francis at nakita na kinakawawa na nga nitong si Venice si Tata. Pilit ngang nagsasabi ang ating bida na pauwiin na lang siya sa kanila. Kesa nga naman saktan siya nitong si Venice. Hinawat nga agad ni Francis nang makita itong si Venice. Sa pangaaway nga dito sa ating bida na si Tata. Kawawang Tata nga at napagbintangan pa nitong si Venice. Kagagawan mo naman kasi yan Venice, bakit ka pa umalis? Naging masaya nga itong si Francis nang makita na bumalik na ang tunay nga niya na asawa. Pero naaawa nga rin siya dito kay Tata. Naging malapit na rin si Francis kay Tata dahil sa araw-araw nilang magkasama. Habang wala nga itong si Venice ay si Tata ang nagligtas sa kanya. Kung tutuusin nga ay mas okay pa si Tata kaysa kay Venice. Kaya ngayon ngang bumalik na itong si Venice ay isang malaking katanungan nga ang nasa isip nating lahat. Ano na kaya ang gagawin ni Francis dito kay Tata? Paalisin na kaya niya ng tuluyan ang ating bida na si Tata? Kaya naman para maging updated ka sa mga susunod na kaganapan sa My Ilonggo Girl, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.